Makasaysayan po ang naging pagpirma sa huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement kagabi sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Marami kasing hakbang tungo sa kapayapaan sa Mindanao ang naaprubahan sa naturang paglagda. At mula sa Malaysia, may ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? June, inilabas na ng magkabilang panig ang detalye ng gagawing decommissioning o yung hindi na paggamit ng armas ng pwersa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang decommissioning ay isa sa mga napagkasunduan ng gobyerno at ng MILF sa ilalim ng Normalization Annex. Nauna nang sinabi ni MILF Chief Negotiator Mahaghir Iqbal na hindi papagsuko ng armas at wala ring mangyayaring pagsira ng kanilang mga armas. Patay sa Normalization Annex, ang mga armas ng MILF ay turnover sa isang Independent Decommissioning Body o IDB. Ang IDB ay mag-iimbentaryo ng bilang ng armas at miyembro ng MILF. Ito rin ang magtatakda ng gradual o paunti-unting decommissioning ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF. Iisipin din ng IDB kung paano kokolektahin ang mga armas at kung saan ito itatago base sa magiging kasunduan ng gobyerno at MILF. Tatanungin naman ang mga miyembro ng BIAF, kanilang komunidad, kung anong kanilang mga pangangailangan para makagawa ang gobyerno ng komprehensibong socio-economic program para sa kanila. Bukod dito, ay lalasarin din ng mga private army sa mga Bangsamoro territories, pero iisipin pa ng Joint Normalization Committee kung paano ito gagawin. Sabi ni Iqbal, ay emosyonal ang naging issue ng decommissioning dahil usapin ito ng kanilang armas. Bukod sa Normalization Annex, ay pinirmahan din ng addendum sa Bangsamoro Waters na naglalatag kung hanggang saan ang sakop ng Bangsamoro territories, Moro Gulf at Sulu Sea at kung sino makikinabang sa yamang dagat dito. Ang pagpirma sa dalawang dokumento ay kumumpleto sa mga annexes ng Framework Agreement on the Bangsamoro na pinirmahan noon pang October 2012. Ang susunod ay pagsusumite ng balangkas ng Basic Law sa Kongreso para mapalitan ang kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao at palitan ito ng Ministerial Form ng Bangsamoro Government. Narito ang pahayag nila Government Chief Negotiator Professor Miriam Coronasser at si MILF Chief Negotiator Mahaghir Iqbal tungkol sa naging pagpirma ng mga dokumento kahapon. There will be certain criteria and processes and mechanisms that will be put in place as part of the implementation that we have agreed on. You will see some of the details in the annex, but certainly it's part of a general scheme that we have all agreed on, and there will be benchmarks to be able to evaluate that. There will be criteria as well as processes and consultations that will be undertaken. Private armed groups, have you identified them and how many and time frame for Well, you realize not all of these details will have to go into the document that we are signing. In the document, there are general principles, there are general commitments, some measure of some benchmarks as well as mechanisms that will be put. It entails a lot of sacrifices on the part of the MILF because to pay for peace, real peace in Mindanao, we have to decommission our forces and put them beyond use. Yung bukod dyan ay bilang bahagi ng confidence building measure ay magtatatag ng mga joint task forces sa 6 na mga kilalang kampo ng MILF. Ang mga panel ay kasalukuyang nasa Malaysia pa rin. Sinisimulan na nila yung teksto ng dokumento ng Comprehensive Peace Agreement. They hope to sign yung Comprehensive Peace Agreement. Ito na yung magiging parang pinakakompleto na peace deal with the MILF by February para makapag-submit na yung Bangsamoro Transition Commission ng kanilang draft ng Basic Law sa Congress by April para may sapat na panahon yung Congress para busisiin ito. June? Maraming salamat, Joseph Moro.